Paborito mo rin ba ang siomai? Kung ganon, itry mo na tong super easy na recipe na to. Sa dami ngang naglabasan na siomai na nabibili natin sa labas, hindi natin alam kung anong pinakalaman nun. Kaya mas okay na nga lang na tayo na lang yung gumawa sa bahay. Gagamit lang tayo dito ng 1/2 kilo ng pork giniling. Gagamitin tayo dito ng 2 pirasong carrots, 2 medium size na sibuyas, at 10 pesos na spring onion. Pagka nahugasan na nga at na-slice na natin tong mga ingredients, isa-isa na rin natin tong ilalagay dito sa ating food processor. Mas okay nga kung gagamitan natin ito ng food processor para maging pino talaga yung kakalabasan nito. At perfect talaga na pang siomai. Pero wag naman mag-alala sa mga walang food processor. Pwede naman po natin itong tadtadin gamit ang ating mga kutsilyo. Sa isang bowl naman ay ilalagay na rin natin dito yung pork giniling. Pati na rin po yung nagiling nating carrot, sibuyas at spring onion. Next naman tayo maglalagay ng 1 tablespoon na asin, 1/2 tablespoon na pamintang durog, 2 tablespoon oyster sauce, 1 tablespoon na asukal. Maglalagay din po tayo dito ng 1/2 cup na cornstarch. And last, gagamitin po tayo dito ng 1 pirasong large egg. Next naman natin itong hahaluin hanggang sa mag-well combine lahat. Medyo nahirapan nga ako sa paghalo gamit ang kutsara. Kaya hinalo ko na nga lang to gamit ang aking kamay na may suot na plastic gloves. So ganito dapat yung kakalabasan ng ating siomai meat. Ganito pala yung molar wrapper na ginamit ko dito. Para pantay-pantay yung sukat or laki ng ating siomai, gagamit lang tayo dito ng 1 tablespoon na panukat. Sa pagpo-fold naman nitong ating molar wrapper ay sobrang dali lang din. Pagka okay na nga, gagamitan lang natin ito ng hawakan ng kutsara or tinidor para mas umayos or gumanda yung itsura ng ating siomai. So sa recipe na ito ay makakagawa na rin tayo ng 46 pieces ng siomai. Yung iba dito ay tatakpan ko muna at ilalagay sa freezer para naman may pang stock. Syempre kung may siomai, dapat hindi mawawala ang chili garlic oil. Kaya tuturuan ko na rin kayo kung paano ko to ginagawa. Kakailanganin lang naman natin dito ng 1/4 kilo na pulang sili at 3 cloves o buong bawang. Pagka natanggal na natin yung bandang itaas ng sili at pagka nabalatan na natin yung mga bawang, gagamitan lang din natin ito ng food processor. Wala pa atang 1 minute, ma-achieve na rin natin yung ganitong pino ng sili at bawang. And pagka ganun na nga guys, magpainit naman tayo ngayon ng 500 grams na mantika. Nilagay ko na nga yung bawang at sili, pero mas okay sana kung una muna nating isasalang dito itong atswete. Pero ayan, naglagay lang din ako dito ng 60 grams na oyster sauce. Maglagay din tayo dito ng asin at pamintang durog. At para mas tumaga naman yung buhay nitong ating chili garlic oil, maglalagay lang din tayo dito ng 2 tablespoon na vinegar or suka. At lulutuin lang natin ito for 30 minutes. I-ready na rin natin itong gagamitin nating steamer. Pagka preheat nga natin dito ay magpapahid naman tayo dito ngayon ng mantika. Pagka pahid ay sunod na rin nating ilalagay dito yung mga siomai. Takpan na natin at steam lang natin ito for 30 minutes. At pagkalipas nga po ng 30 minutes, pwede na rin itong ating siomai. Aminin man natin o hindi, mas the best pa rin pag homemade siomai.